welcome back again to my channel. It's me, Gresha Mediana, ang iyong tindirang vlogger from Aligan City, Lanao del Norte. Ayan. So, hello, kamusta kayo? Sorry, ngayon lang ako nakapag-upload ng vlog again. Na-miss niyo ba ako? Kasi na-miss ko kayo. Ayan. So, na-miss ko mag-vlog. Ang dami kasing ganap sa life. Minsan nawawalan ako ng gana kung ano man yung mga pangyayari sa buhay na hindi natin kontrolado, no? Ayan. So, minsan, naisip ako, ang dami kong video na i-edit, pero yung phone ko is full storage na, kaya lang yun, nag-delete ulit ako. Ayan. So ngayon is may i-share lang naman ako sa inyo yung experience na mga maling investment na nagawa ko in the past years, na sana ay may matutunan kayo. Pero before anything else, ayan, hello nga pala sa aking subscribers, sa aking 674 subscribers. Hello sa inyong lahat! Thank you so much for supporting this channel, and thank you so much sa panonood. God bless you everyone. Ayan. So siya nga pala, may i-shout out ako ng mga viewers ko, subscribers, ayan, at saka mga commentators dyan sa ating channel. Hello kay Honey Rosin Robledo, Mama Eats Princess, Maria Ansudo, KDC888_Ds, Popoy Binasag, Dramatic Living, Mers TV Vlog, watching from Hong Kong. Ayan, ang layo ni ma'am, no? OFW pala si ma'am. Hello Mers TV, thank you so much for watching ma'am. Pingdira ma'am. And kay Rachel Agraan, Cheyenne Saure, kay ma'am Rumila, at kay ma'am Christine G. Ayan, si ma'am Romela nga pala, na-inspired ako doon sa mga video ni ma'am Romela, no, kasi siya, malaki yung tindahan niya. Hoping one day maging ganun din yung tindahan ko, no, lalaki at lalago, at saka maging wholesaler din tayo dito sa ating lugar ng mga soft drinks, kasi plano ko din po yun. Sana po maging matupad. Ayan, in God's perfect time. Ayan, so ngayon is pag-usapan natin yung mga maling investment na nagawa ko dati, na sana ay may matutunan kayo ng mga learnings. So sa mga subscribers and saka mga viewers ko, lalong-lalo sa mga bago kong viewers, kung bago ka pa sa aking channel, please don't forget to subscribe and then click the bell button para ma-notified ka in every videos that I uploaded here in my YouTube channel, especially yung mga business tips, business ideas, and business experience na i-share ko dito, and na may learning kayong makukuha. Ayan. So ngayon is yung maling investment ko na ginawa dati, yung mga pagsasayang lang ng pera, no? As in, wala talaga akong maisip na ganun. Ako kasi ngayon ko lang naisip na napaka-agresibo kong tao na pumasok sa isang negosyo na hindi ko alam. Ang aking iniisip lang talaga is siguro mabenta to, or di ba, kaya dahil trending siya, is dahil sikat siya ngayon. Ayan, so siguro mabenta to. Ayan, dati kasi usong-uso yung mga networking na mga products. Kung alam nyo, kung familiar kayo sa mga product na Royal products, Win International products, at saka yung sa Ono products, ayan, isa po ako doon sa mga nag-invest. Nag-invest ako ng pera doon in return of products nila. Ayan. So, hindi rin siya nag-click, hindi siya nag-boom, as in wala talaga. Hindi nga bumalik yung hindi nga yung bumalik yung capital ko doon, kasi nga sobrang mahal ng kanilang mga produkto. Although effective yung product nila, as in wala talaga akong masabi effective talaga, kasi makikita mo naman talaga sa product yung result, pero ang mahal ng mga product nila. Imagine 135 pesos na sabon, 135 grams. Ay, mali pala. 135 grams na sabon is, ang SRP is 180 pesos. So, doon sa 180 pesos na SRP, meron lang po ako doon 25% na income, which is equivalent to 45 pesos only. So ang ending kasi hindi siya nag-click is yung location ko, at saka hindi ko alam kung paano ko siya i-market doon sa aming lugar, kasi yung lugar ko kasi is yung location ko is municipality lamang. So yung mga tao doon sa area ko is limited lang yung income.
Tapos yung mga tao doon is middle class level lang yung pamumuhay nila. So yung mas uunahin pa nila yung kanilang mga basic need, which is yung kanilang pagkain, kaysa doon sa mga pampaganda. Ayan. Presyo kasi ng product is hindi siya bagay doon sa location na kung nasaan ako. So hindi siya bagay doon sa presyo. Masyadong mahal. Yung afford nila is ano lang, half lang doon sa SRP. Ayan. So, ang ending is, ginamit ko na lang siya for personal use. Ayan. Kasi sobrang mahal, di ba? Pero effective man talaga yung product. Ayan. Next is yung, nag-invest din ako sa mga, sa Avon. Ayan. Kung alam niyo yung Avon, mga Natasha, mga Tupperware. Ayan. Isa din po ako dyan. At saka doon sa mga Everbelina cosmetics product, ayan, wala akong masabi, super effective ng kanilang mga product. At saka medyo high quality din naman. Ayan, so ang ending kasi is, nagtatrabaho kasi ako during that time, so hindi ko mamamarket yung product. So ang ginawa ko, pinautang ko siya sa mga katrabaho ko sa sa workplace ko. Pero ang dami kong collectible na pending collectible na payment. So, hindi siya talaga nag-click kasi yung mga katrabaho ko, pag nag-end ng contract, hindi ko na sila mahagilap, as in nag-evaporate na talaga sila. So, ang ending, lugi na talaga ako doon, as in tinakasan talaga nila ako. So, next is yung yung mga Thai products. Ayan, yung mga Thai products, Thailand products. Dito ako umorder kay Thai Beauty Shop sa Shopee. Ito yung kanilang shop, as in super ganda din ng kanilang mga product. Ayan, nag-city distributor din ako sa mga skincare. Ayan, MDS, My Dream Skin. Yun, ayan. So, nag-city distributor din ako doon, kaya lang, nag-pandemic. So, ang tagal dumating nung kanilang order, ang tagal dumating ng mga product na order ko. So, ang daming customer na nag-cancel ng kanilang mga order. So, aside sa, nag-cancel, ang daming cancel na mga order. Ayan. So, yung FB account ko din po is, na-hack. Ayan. So, yung FB account ko kasi is connected po doon sa, yung FB page ko, tapos yung aking marketplace account. So, ngayon, nanghihinayang ako at saka nahihirapan ako go kasi yung mga account ko doon kasi lalong-lalo na yung marketplace account tsaka FB page account ko is marami na siyang followers at saka marami na din po akong customer doon. So, nahihirapan ako i-retrieve doon at hanggang ngayon hindi ko pa talaga siya na-retrieve, hindi ko pa talaga na-retrieve yung aking FB account. So, ang ginawa ko, nag-invest na lang ako doon sa upright freezer. So, nagbenta na lang ako ng yellow, tapos binibenta ko siya sa mga suki doon, sa mga fish vendor sa market. Ayan, yung mga frozen foods, longganisa, chorizo, at saka mga hotdog. Ayan, so may mga dinideliver din ako mga frozen foods na binibenta ko doon sa mga fish vendor na mga suki ko na yellow. Ayan, so nag-click naman siya at hanggang ngayon ginagamit ko pa naman yung in-invest ko na upright freezer. So aside from that, na nagbebenta ako ng mga frozen foods at saka yellow, nagbebenta din po ako ng mga kakanin. Kakanin ng mga hapoto cheese, mga palitaw, ayan, mga ice candy, ganyan. So nagbebenta din po ako yung mga RTW na in-order ko sa Shopee na mga dress na binibenta ko sa school. Ayan, so nagbebenta din po ako ng mga ganyan. Ayan, so hanggang nakaipon ako ng pang other capital. So hanggang sa nakita ko itong sabon, trending na sabon sa TikTok. Ayan, so nag-invest ulit ako. Ito yung pinakamalaking investment ko. Itong sabon sa TikTok. Ayan. So, ang ginawa ko, tinry ko muna siya ng reseller price, which is 1,200. Tapos, tinry ko yung product. So, naman talaga niya. Napaka-effective. At first, effective naman talaga yung product nung tinry ko siya. Pati yung mga kasamahan ko at yung mga kilala ko is napabilib din kasi effective talaga siya. So, nag-inquire ako kung open pa ba yung slot for original distributors. So, sabi nila open pa. Ewan ko ba bakit hindi ko naisip dati. Dati kasi napaka-agresibo ko when it comes to investment. Kasi atat na atat ako na magka-negosyo. Hindi ko talaga iniisip kung hindi ko na pag-aralan
hindi ko na pag-aralan kung ano ba, mag-click ba to, okay ba naman siya, ganyan. At hindi ko naisip talaga before kung paano ko siya i-market. Basta kahit invest na lang ako ng invest, saka na ako mag-isip kung paano ko siya i-market. Ayan. So, nung nag-communicate na kami nung sa admin, nung sa sabon, tapos sabi niya, worth 60,000 daw yun para makuha ko yung slot for regional distributor. Ayan, so nabayad na ako. Tapos, yung ano ba naman, yung pera doon na pinambayad ko is ano yun, 1 year kita ko doon sa sa paluwagan namin, sa grupo namin. Tapos yung ibang yung ibang pera doon na pinang-invest doon para lang makompleto yung worth 60,000 is niloan ko pa yung 15K, tapos yung iba naman is savings namin ng mga asawa ko. Ayan, so as in talagang nalikom ko lahat yung 60K tapos dineposit ko na sa account doon sa admin, sa may-ari. Pero hindi ko talaga inisip na mag-iba pala yung formulation ng kanilang sabon. As in, nung dumating na yung sabon worth 1,000 pieces, as in sobrang dami nun eh. Ano siya, 5 box na sobrang lalaki. Tapos yung sabon is 135 grams. As in, talaga, nagbayad pa ako. Aside sa 60,000 pesos na worth ng sabon, nagbayad pa ako ng 1,500 doon sa cargo na para shipping. I-ship na from Manila to Mindanao kasi Mindanao area ako eh. Sumatotal lahat yun ng 61,500 kasama na doon sa shipping kasi malaki yung shipping na nabayaran ko sa cargo, sa cargo shipping. Ayan. Nung dumating na, nung binebenta ko na siya, ang feedback ng mga customer ko is nangingitim daw sila at nangangate. So, yung feedback na binigay sa akin ng customer, so, inano ko siya, nireport ko siya doon sa admin. Alam nyo ba, pagkatapos noon, ang tagal ng reply ng admin. Umabot siya ng 1 week hanggang 2 weeks bago siya mag-reply kasi daw hindi masyadong makapag-reply kasi sobra daw busy, ang dami nag-inquire, ganun, ang dami nilang reason. Ayan, so sabi ko, ma'am, ang reklamo ng mga customer ko is nangangati daw sila tapos nangingitim. Unlike doon sa unang purchase namin na sabon is very effective talaga. So, yun, ang sabi niya, ganyan talaga ma'am, hiyang-hiyang lang daw. Baka hindi siya, nahiyang yung customer ko. Yun yung sabi niya. Pero paano naman hindi mahiyang is, yun, regular customer ka na yun. Ang hirap talaga, na problema ako kung paano ko siya i-market kasi yung iba is bad feedback na siya. Sumama yung loob ko doon sa admin, doon sa kanila kasi bigla nila akong iniwan sa ere na supposedly is i-assist nila ako paano ko i-market yung sabon sa whole region kasi sila mismo, yung ibang customer is nag-i-inquire directly sa kanila. Kasi ang ibig kasi ang usapan namin kasi since ako rin yung regional distributor, so yung mga resellers at saka city distributor na mag-i-inquire sa kanila is i-recommend nila mapupunta sa akin. So sa akin na yung customer na yun. Sa akin sila kukuha kasi ako yung regional distributor. So ang ending kasi is kinikater din nila. Sinasabihan ko naman sa kanila ng ganun. Pero ang sabi kasi nila is umorder daw sa kanila through Shopee. Eh hindi nga nila ako binibigyan ng ng mga catalog. Hindi nila ako ina-assist. Unlike doon sa iba kong napasukan na mga reseller or city distributor na meron kami GC, ganyan, may update sila, wala, as in, iniwan talaga nila ako sa ere. So alam nyo ba na hanggang ngayon is nandito pa rin sa akin yung sabon. Na ngayon, 2024 na. Binenta ko na nga siya ng 60 pesos para lang mabalik din sa akin yung kapital. Alam nyo ba na wala na sila ngayon sa TikTok? As in, nag-evaporate na din sila. Sobrang sakit ng ulo ko talaga during that time, as in na-stress ako, na-depress. Ayoko nang lumabas. Lagi na lang ako nakahiga, lagi akong natutulog, as in nag-break out talaga ako. Hindi ko na kasi alam kasi yung yung dami ko pang stocks, tapos bigla silang nawala sa ere, hindi man lang nila ako ina-assist. Well, anyway, ayan, so ngayon, ang end point ko lang naman dito is, sana wag yung tularan yung maling ginagawa ko, no? Ewan ko ba, bakit ang sobrang agresibo ko dati.
yung ano ba, hindi ako nag-iisip kung papasukan ko ba, nung pumasok na ako sa ganitong klaseng negosyo, nakapag-invest na ako, saka pa ako nag-isip kung paano ko gagawin para lang makabenta, ano yung gagawin kong strategy para ma-dispose ko yung product, ganun. Hindi ko talaga, bakit ganun, hindi ko alam kung bakit ganun yung pag-iisip ko dati, no? So, ngayon, yun yung last investment ko, which is failed din. Ayan. Kasi yung sabon na nun dito is malapit na kasi siyang ma-expired. So, ginawa ko, pinamigay ko na lang yung iba. Ayan. So, yung iba is, pamalipunan. Binenta ko na siya ng 60 pesos. Ayan. So, sana may matutunan kayo sa sinishare ko dito na sana wag na wag yung tularan or gawin. If ever na gusto nyo mag-invest, please, 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 talaga maisipan nyo 1,000 times bago kayo mag-invest. Please, pag-aralan nyo muna yung mabuti yung investment nyo. At saka, kung may product na involvement, pag-aralan nyo muna kung paano nyo i-market yung product. At saka, huwag ilagay lahat sa isang basket ng inyong pera. Di ba kaya, i-divide nyo yung pera nyo into two para hindi, if ever, pag hindi nag-click yung investment nyo first, at least meron pa kayong pera na matitira. Hindi tulad ng ginawa ko is yung worth 60,000 talaga is nilagay ko talaga, invest ko talaga siya as in super ubos lahat, pati savings. Ayan, sana po wag yung gawin yon. Wala namang masama kung mag-invest kayo, at least man lang is napag-aralan nyo. So, sana naman po ay may natutunan kayo sa mga sinishare ko sa inyo na sana ay ko talaga, as in, ang tanga-tanga ko talaga dati, no? Ayan. So, ngayon is, that's it for today's video, guys. I hope is nag-enjoy kayo and then may natutunan kayo sa video na sinishare ko ngayon. That's it for today's video, guys. I hope you enjoy